Guys, napaka-importante po ito dahil po meron po nakita ang ating kaibigan na magiging masamang pangitain ito tungkol po sa ating bansa. No? Kung ano man po ang naranasan po ng Ferdinand Marcos noon, mararanasan po daw ng ating presidente po ngayon. Dahil po sa nangyayaring kaguluhan, lalo na isiniwalat na ng ex-president tungkol po sa isyong ito, no? Siya mismo yung nakakita doon sa listahan ng PDEA. Kaya nandito tayo, guys. Kasi po, mas lalo pa itong gugulong po yung kaguluhan. Kaya gusto namin ipaabot sa lahat po ng makapanood nito. Maghanda po tayo ngayon, guys. Dahil po ay hindi na po maganda ang ating bansa. Dahil po, lalo na, mas lalong lumalim po ang ugat nitong kaguluhan. Kaya gusto kong ipaabot sa inyo dahil po ay napakaraming nakapanood po sa pagpapaabot po ng ating ex-president Rodrigo Roa Duterte tungkol po kay BBM. No? Wala po tayong pinapanigan dito kundi nasa gitna lagi tayo, guys, para wala tayong maaapakan na tao. Kung ano man po ang nakikita ninyo na ikakabuti po doon sa nakaupo ngayon, nasa inyo lang po. Suportahan natin, no? Kung ano man po ang ipinapaabot po na pagpapasabog po ng mga issue tungkol po kay BBM, lalo na po yung ex-president po natin yung nagsalita, kayo lang po maghusga kung totoo din po ito. Kasi po hindi po tayo nakakita po sa listahan kung totoo po ba na doon po yung pangalan ni BBM. Kasi napaka-importante ito, guys. Kasi mayroon nakita si kaibigan na mangyayari po noon, no? At ngayon, tulad pa rin po sa kanyang tatay. Kung ano man po ang naranasan po ng Ferdinand Marcos noon, mararanasan po daw ng ating presidente ngayon. Kaya kaibigan, nais ko po talagang itanong sa inyo kung ano po talaga ang nakikita ninyo na mangyayari pa dito, dahil po mas lalo pong umiinit. Kasi po si ex-president nagpaabot po sa napakaraming taong dumalo po doon sa kanyang pagpapaabot tungkol po sa hindi na po niya kinaya na makita yung batas po na binago daw. Meron po bang mga batas na binago po dito, kaibigan? Yun, maraming nangyayaring pagbabago. Alam mo ba, guys, hindi po niyo alam ang katotohanan pala dito, no? Ang problema dito, nakisawsaw po sila Romualdez at saka yung asawa po ni BBM. Doon po tayo nagkaka-problema dahil po yung presidente natin mismo ay hindi na po makapagbigay po ng kanyang sariling ikakabuti po sa madla dito sa ating bansa. Kaya gusto namin ipaabot, no, na mayroon pong mangyayaring kaguluhan, no? Dito na siguro matuloy po yung ibubukod po yung Mindanao at saka yung Luzon. Ayaw po natin na mag-aaway po Luzon at Mindanao kasi po mga Pilipino tayo, kapwa tayong mga Pilipino. Dapat sana nagmamahalan. Kung hindi ito maipaayos, guys, yung kaguluhan nito, kung lalo po itong lalo na po si Vice President na girigipit po nila, mas lalo pa itong lalabas po yung mga baho ng mga nasa taas po ng ating bansa. Kaya natakot po yung ating kaibigan nung nakausap ko siya. Kaibigan, ano po talaga ang mangyayari po dito sa tuwing hindi po ito magkakaayos? Sana po daw mayroon makapanood nito, no? Lalo na yung nasa taas po ng mga nakaupo dyan sa Senado. Ang sabi po ng ating kaibigan, mas lalo pa itong gugulo kasi po si ex-president, no, pwede po niya na utusan yung ating mga kapulisan at sundalo kung mapapatunayan ito ng mga army at yung mga pulis na
totoo ang kanyang sinasabi na mayroong katiwalian po na ginagawa po ng ating presidente. Mangyayari po ito nung nangyari po yung namumuno pa ang kanyang tatay noon, guys. Naging madugo yung nangyayari noon, lalo yung martial law. Oo. Ito yung kinatatakutan ng ating kaibigan, na maulit po yung martial law. May panahon magiging ganyan po yung nangyari noon at ngayon. Kasi po nakita po ng ating kaibigan na mas lalo pong lumala po yung problema dito. Lalo na po ay nagsasalita na si ex-president. Sinabi po na hindi po niya talaga kalaban si president. Kaya lang hindi na po niya nagustuhan po yung batas na ginawa, no? Binago po niya. Kaibigan, totoo po yan. Mas lalo po daw dito, guys, na magugulo po talaga yung bansa natin kung maibukod na dito. Kasi po yung MNLF, guys, handa po silang bumuwis po ng buhay dahil po sa kanilang pagsuporta po sa Vice President natin, guys, mga Duterte. Kasi kaibigan, marami po talagang mga sumusuporta din po kay BBM. Kung gusto kong malaman po niyo, kaibigan, gusto kong okay lang po ba ipaabot natin kung sino po talaga ang pinakamaraming sumusuporta dito. Sino po? Guys, huwag po kayong magalit, ha. Sabihin ko lang na totoo. Alam, nakita po niyo na marami pong sumusuporta po kay BBM, no? Pero ito, napakatindi. Mas marami po daw talaga kay Duterte. Kung parang lit daw, guys, na bumalik po yung halalan, sa totoo lang, guys, magiging presidente pa rin yung mga Duterte. Pero sinabi na ating kaibigan nung nag-usap kami, posibilidad dyan si Sara Duterte talaga, no, kung tatakbo sila ng pagka-presidente. Yun po, kasi po yung tatay po niya matanda na, 80 years old na, mag 80 years old naman yata yan, di ba? Mo ni ang nahadlokan sa ato ang mga kaamigo nga duwindi, guys, tungod kay nakita niya na kining Luzon ug Visayas o kining Mindanao ay malahi na gyud, no? Mo na gyud na ang ipatuman karon sa ato ang ex-president. No, pwede po, kahit pwede po siya nakaupo ngayon, guys, yung anak lang po niya, pwede po niya na utusan po lahat po ng yung mga supporters po niyang mga EFP at kapulisan, no? Lalo na pag mapatunayan ito na yung katiwalian na mga issue din laban po kay PBBM, ito po yung malaking problema, no? Magiging madugo po ang mangyayari dito. Ito po ang talaga ang nakikita ng ating kaibigan. Kaibigan, oo, napakahalaga po itong ipinapaabot po natin, kasi po ayaw po natin na magpatayan po ang kapwa nating Pilipino dahil lang po sa politika, lalo na sa mga isyu. Di ba? Oh, ito po ang sinabi ng ating kaibigan ngayon, guys. Sa lahat po ng supporters po ng BBM, dapat po magtulungan na lang tayo na maiayos lahat po ng gulo po ng ating nakaupo ngayon. Dahil po kung hindi po, wala pong mga neutral, kung magkampi-kampihan, mas lalo pa itong gugulong po yung labanan, kaguluhan. Lalo na si Sara Duterte, ginigipit, kinakalaban na po siya ng NBI. Kaya ito po yung natatakutan. Kapag si Sara Duterte ay mangyari po yung panggigipit po ng mga NBI, ito ang nakikita niyang mangyari ng ating kaibigan, na yung mga ano natin nasa gobyerno ngayon, guys, yung mga nasa government, ito yung nakikita ni, guys. Ito po talaga, no? Baka mangyari po ang maglaban-laban po ang bawat kakampi, no? Ito yung natatakutan ng ating kaibigan. Ayaw po niya mangyari po yung AFP versus AFP, police versus police. Ayaw po niya yan, guys. Kapag ito mangyari, guys, na panggigipit po kay Vice President, meron talagang madugong
mangyayari. Ito po yung nakita ng ating kaibigan. Kung hindi ito maiayos, ipagdasal po natin na maiayos po ang lahat dito guys, para lahat po tayo ay makabinipisyo po. Kung ano man ang kabutihan po na ipapaabot po ng ating namumuno.